Sang-ayon ako at tama ang argumento ni Senador Rodante Marcolita. Ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Kaya hindi dahil nakapangalan sa Iglesia ni Kristo, si Kristo na ang may-ari nito. May iglesia bang namamana? Alam ba ninyo kung bakit bago namatay ang tagapagtatag sa Iglesia ni Kristo na si Mr. Felix Manalo, pinili ang anak na si Eranio Manalo na susunod na mamahala sa Iglesia ni Kristo? Pagkatapos ang anak naman ni Eranio na si Eduardo at ngayon inihanda ang anak ni Eduardo na si Angelo. Dahil ba ito'y iglesia sa pamilyang Manalo? May pinagbatayan sila mula mismo sa lumang tipan at ito daw ang dahilan kung bakit ang anak ang susunod na kahalili. Ay ang paghalili ni King Solomon sa pagiging leader o hari ng Israel pagkamatay ni Haring David na kanyang ama. Natatandaan niyo po ba? Totoo ba ito? Sapat na ba ang pagdala sa pangalan na Iglesia ni Kristo ay totoo na iglesia? Tara, pag-usapan natin ito. At alam niyo ba mga kapatid na kahit sa kanilang Pasugo Magazine, inaamin na ang Church of Christ na lumitaw sa Pilipinas walang kaugnayan sa Iglesia ni Kristo sa Roma 16:16. Ito ang mabasa natin. Pasugo, Marso, Abril, 1981 sa pahina 3. Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. Kitams? Nasa kanilang Pasugo Magazine yan. Kaya ang tanong, bakit ba pag ang pag-uusapan ay Iglesia ni Kristo, kahit mga aklat Katoliko, pinagchap-chap nila? Naalala ninyo yan? Kahit mga aklat Katoliko, pinagchap-chap tulad dito. Ano pa ang patotoo ng librong ito, Aklat Katolika tungkol sa Iglesia ni Kristo? Sa page 39 naman po, ganito sinasabi, whoever he is and whatever he is, he who is not in the Church of Christ is not a Christian. Yan. Kaya sa pagkakataong ito, sasagutin natin bago sa punto por punto. Samahan ninyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. At sa mga suki nating taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang kung gusto niyo ang talakayang ito pagsagot sa ibayang pananampalataya at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Welcome sa lahat na mga suking taga-subaybay. Tama talaga ang argumento ni Senador Marcolita noon na si congressman pa na ano daw, hindi ko mo nakapangalan ng sa isang pangalang halimbawa South China Sea. Ay, anong sabi niya? Ay pinag-aari na sa China. Balikan natin ang pahayag ni Marcolita kaugnay diyan. Sandali. Balikan natin ang kaniyang pahayag at
may argumento sila kung bakit daw na napasapasa sa mga anak yung pamumuno ng iglesia. May ginamit silang talata sa lumang tipan. At ito'y tatalakayin natin. Balikan muna natin. Sang-ayon ako at tama ang argumento ni Senador Rodante Marcolita. Ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Kaya hindi dahil nakapangalan sa Iglesia ni Cristo, si Cristo na ang may-ari nito. May iglesia bang namamana? Alam ba ninyo kung bakit bago namatay ang tagapagtatag sa Iglesia ni Cristo na si Mr. Felix Manalo, pinili ang anak na si Eranio Manalo na susunod na mamahala sa Iglesia ni Cristo? Pagkatapos ang anak naman ni Eranio na si Eduardo at ngayon inihanda ang anak ni Eduardo na si Angelo. Dahil ba ito'y iglesia sa pamilyang Manalo? May pinagbatayan sila mula mismo sa lumang tipan at ito daw ang dahilan kung bakit ang anak ang susunod na kahalili. Ay ang paghalili ni King Solomon sa pagiging leader o hari ng Israel pagkamatay ni Haring David na kanyang ama. Natatandaan niyo po ba? Totoo ba ito? Sapat na ba ang pagdala sa pangalan na Iglesia ni Cristo ay totoo na iglesia? Tara, pag-usapan natin ito. Alam nyo ba na, acknowledge muna natin pumasok, alam nyo ba na mismo ang mga INC nagpatunay na di sapat batayan na kung gumagamit ka sa pangalang Iglesia ni Cristo ay kay Cristo na. Nasa kanilang Pasugo Magazine, may naka-attach dito na pamplito mga kapatid. Pagkita ko sa inyo, ang pahayag ng mga ministro, sila mismo ang nagpahayag nito. No? Kaugnay sa una, wala silang kaugnayan sa Church of Christ na binanggit sa Roma 16:16. Pero nagtaka tayo kung wala silang kaugnayan sa Church of Christ na binanggit sa Roma 16:16, ang tanong, ba't ginagamit palagi na kami po ang tinutukoy ayon sa Roma 16:16? Balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine kung ano ang mabasa sa pahina 6 ng kanilang pampleto. Sa makatuwid, alinmang iglesia na hindi tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo ay hindi siyang iglesyang kay Kristo. Hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Cristo ang iglesia upang ito ay kilalaning tunay na kay Kristo. Ang pangalan ay isa sa mga pagkakilanlan, ngunit hindi lamang ito ang pagkakakilanlan. Tama, no? Di mo ba? Kaya malinaw na ginagamit lang nila ang salitang Iglesia ni Cristo diyan sa, si Kaburnok, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe din sa kay Kaburnok, no? Factbusters PH, no? Hello kay Mama Isti sa California, si TC Florentine, si Philly Larisma, si Francia Kemno from Italy, si Leo Rasa Gaspar, si i-forward ninyo ito sa mga kasama natin, si kapatid na MG Atumang,
Maria Camisa, no? Paki-forward po sa ating video. So, di batayan na pag Iglesia ni Cristo dala ay kay Kristo na. Tanong, alam naman natin na ang ginagamit nila palagi ay Roma 16:16. Di ba? Ito, mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng Iglesia ni Kristo. Kaya sa kanilang paggamit dito, gagamitin nila, pinag-chop-chop nila, mga kapatid, yung mga aklat katoliko na nauna nating inihayag na ninyo. Kung gusto ninyo, nasa uploaded na yan, tinatalakay natin. So, since Iglesia ni Cristo, yung pangalan ng kanilang grupo na itinatag ni Felix Manalo dito sa Pilipinas sa Punta Santa Ana, Manila, kaya sabi nila, kami ang tinutukoy. Pero alam niyo na yung Roma 16:16, sila mismo ang nagsabi na hindi at walang kaugnayan sila. Ganon din, ang Roma 16:16, kung tingnan natin mga kapatid, small letter, hindi capital letter yan. No? Churches of Christ ang nakasulat. Ibig sabihin, isa lang yan sa bahagi sa tinatawag na descriptive terms, paglalarawan sa tunay na iglesia at hindi yan proper name na nakasulat na official name. Kahit sabihin niya, meron namang salin na Biblia at Biblia ng Katoliko na ang nakasulat ay capital C, proper name, descriptive name, descriptive term ang naturang nakasulat. At ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, babala ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo 24:24, na di yan makilala mga kapatid sa kanyang pangalan dahil maraming magsisilitawan at magdala dito. So, yun, isa na si Felix Manalo at yung delusional nila na pangalan, basta mabasa lang Roma 16:16, at gamitin ang mga aklat katoliko, pero alam niyo, ang daming mga nagamit sa pangalang Church of Christ na nauna pa kaysa kay Felix Manalo. Ano yung grupo na yan mga kapatid? Walang iba. Yung Church of Christ na itinatag noong 1930 ni Ezra Both. Una pa yan kay Felix Manalo. May Church of Christ na itinatag ni Hiram Page sa taong 1842. May Church of Christ na itinatag ni William Chabi sa 1830. Nauna pa yan kay Felix Manalo, mga kapatid. Oh. So, napansin ninyo na di batayan na pag ang isang grupo nagdala sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, yon ay tatag na ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kahit sa Pasugo Magazine nila, ito ang mabasa. Pasugo Magazine, Mayo 1997, page 11, way back on July 27, 1914. The Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. See? Yun ang malinaw na pag-amin sa kanilang Pasugo Magazine na ayon sa SEC registration, mga kapatid, sino ang nagtatag? Walang iba, si Felix Manalo. Pero may kontrahan sa kanilang Pasugo Magazine. Bakit? Ito'y atin lang inilahad para sa mga kapatid natin na nagsisiyasat at naghanap sa tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi ng kanilang mga Pasugo Magazine, ilan, alam nyo, sinabi na
Di naman namin kinikilala na si Felix Manalo ang nagtatag o founder. Pero, excuse me, may Pasugop Magazine kayong nakasulat na ang may akda ay si Mary F. Ruiz noong 1997 sa pahina 16 na ang sabi, after the death of Brother Felix Y. Manalo, the organization has attained greater levels of glory, integrity, and prosperity under Brother Eduardo Manalo. O diyan makita ninyo mga kapatid na after the death daw. Okay, sandali muna. May acknowledge natin dito, no? Tulad ng mga gusali, kayo'y itinayo sa pundasyon, sabi ni Lian Maria Lavirsa, inilagay sa mga apostol at mga propeta. At ang batong panukaran ay si Kristo. Efeso 20:30. So, Chiruli Ruakin, Bro Windel, sugo si ka Felix Manalo kasi siya ang nangaral sa Iglesia ni Kristo. Ba't mo kinokontra ang Iglesia ni Kristo? Kayo ba ang kinikilalang sugo o na claim lang yan ni Felix Manalo na sugo siya sa daw. At sinagot na natin yan ang pagiging sugo daw ni Felix Manalo. Sinagot na natin yan. Meron tayong kasagutan diyan. Pwede makita ninyo. So, una, kung tingnan natin, ang Pasugop Magazine ninyo ang nagsabing wala kayong kaugnayan sa Roma 16:16. Ito, walang kaugnayan. At ano ba, dahil nabasa natin na nakarehistro kayo sa Securities and Exchange Commission, alam nyo ba kung matutulan ba nila na sino ang tunay na iglesia? Tingnan nyo ang Pasugop Magazine ninyo na ang may akda ay si Phil John Puentes. Sa Marso-Abril 1986, page 4, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. O di pala niya matutulan na ang simbahang Katoliko ngayon ay siyang Iglesia ni Kristo mula pa nung unang siglo. Ministro ninyo mismo nagsabi niyan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Talaga pong sa pasimula, ang Iglesia Katolika, yan po ang Iglesia ni Kristo. Kaya dito mga mahal na kapatid, buksan nyo sana ang isipan ninyo, no? Lalo na sa ating mga kapatid na palaging nagsubaybay, buksan niyo. No? Dahil sa pamamagitan nito ay makikita ninyo talaga ang katotohanan. So, kung ginagamit nila ang mga aklat Katoliko na nauna nang sinagot natin mga kapatid at sinagot ni Cabornok din, ibig sabihin, ginagamit ninyo ang Roma 16:16. Anong tawag diyan? Kahit nasa pasugo na ninyo na wala kayong kaugnayan. Ang tawag diyan ay squatter. Okay. Anong dahilan
kung bakit napasapasa ang tawag ay dynastic succession. Napasapasa ang pamamahala sa anak at may argumento sila ito. Kamakailan lamang ay nanumpa bilang Deputy Executive Minister ng Iglesia ni Cristo ang anak ni ka Eduardo Manalo. Ginanap ang panunumpa sa lokal ng iglesia dyan sa Navotas na sa pagkakaalam ko ay sinaksihan maging sa live streaming ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar, dito man sa Pilipinas at sa ibang bansa. Oh, yun, pinaghandaan na siya ay magiging susunod na kahalili sa kaniyang ama. Mula kay Felix Manalo, pinalitan ni Ranio Manalo, ni Eduardo Manalo, at ngayon si Angelo ay nagiging deputy na. Ano ba ang batayan? Ang batayan, meron siya mga binanggit dito, lalo na sa mga kasamahan niya na meron daw umanib sa INC pero nasa ibang planeta. Okay. Dito lang muna tayo sa kanyang. Ito ang dahilan kung bakit si Felix Manalo na founder ng Iglesia ni Cristo, pagkamatay, ang anak niya, pagkatapos ang anak na naman. Pumalit sa leader ng iglesia. Ganon. Gaya daw ni Moses na si Aaron, na hindi raw niya kaano-ano ang itinalagan niyang pumalit sa kanya sa pangunguna sa Israel sa panahon ng Exodus. Ulitin natin yon. Hindi raw kaano-ano ni Moses si Aaron. Hindi ka dugo, hindi ka mag-anak, ganon. Totoo ba yon? According to the Old Testament of the Bible, Aaron was an Israelite prophet, a high priest, and the elder brother of Moses. Mali si preacher. Kawawa naman. Nagtuturo ng salvation, daan ng kaligtasan ng kaluluwa. Pero, simpleng kaalaman sa Biblia ay hindi alam. Nako, pag ganyan ang tagapangaral nyo, ilayasan nyo na. Hindi langit ang destinasyon nyo. Somewhere else. Baka sa kabundukan ng tralala ang punta. Ang nagsabi dito ay ang kaanib sa iglesia ni Felix Manalo na si Moises. Pumalit sa kanya ay si Aaron. Tanong, nang namatay si Aaron, may mabasa ba yung anak niya ang pumalit? At pagkamatay, yun namang anak niya ang pumalit. At nagpatuloy ba yan hanggang sa panahon ng mga apostol? Hindi. Tignan natin, sisilipin natin. At mayroon pang argumentong ginagamit. Yung pagkamatay ni King David. Ituloy natin. Baka magpalusot si preacher at ang mga kauri niya. Makabawi ba? At least sa kapatid ni Moses, ipinagkatiwala ang liderato, hindi sa anak. Oo nga naman. Wow talaga. Paano ngayon yan? Makakabawi ba si preacher na pakialamero? Mga kababayan, kung totoo man po na kay Aaron na kapatid ni Moses, ipinagkatiwala ang pangunguna sa Israel sa panahon ng Exodus, nung nawala si Moses at hindi sa anak niya, gaya ng sinasabi nung bumabatikos na mangangaral. Eto ang tanong, batas ba yun? Ulitin nga po natin. Batas po ba ng Diyos yun? Tuntunin po ba yun? Polisiya ba yun ng Diyos na hindi dapat ang anak ng leader ang pumalit sa kanya pag wala na siya? Hinihintay kong basahin nung preacher sa Biblia na ginamit niyang sangkalan sa kabulastugan niya na ipinagbawal ng Diyos ang ganong gawain. Wala akong narinig na binasa at hindi siya nagbasa ng Biblia. Ang tanong, kung walang ganong mababasa sa Biblia, kabawalan sa leader na ang anak niya ang pumalit sa kanya pag wala na siya, paanong naging mali ang INC sa pagpapanumpa kay ka Angelo Iranio bilang kapalit ni ka Eduardo Manalo pagdating ng araw? Paano naging mali ang INC sa bagay na iyon? Magiging mali lamang ang INC
kapag may ganong kabawalan. Unfortunately, sa mga masasamaang loob, ay wala pong ganon. Katunayang walang ganong kabawalan sa Biblia ay ang paghalili ni King Solomon sa pagiging leader o hari ng Israel pagkamatay ni Haring David na kanyang ama na Iyan talaga ang dynastic succession, lalo na sa kaharian. Pero, after King Solomon, yung anak niya na si Jeroboam, after kay Jeroboam, no? Balikan muna natin yung kay Joshua. After ni Moises, si Joshua. Ang tanong, after ni Joshua, sino ba ang humalili? Anak ba niya? Di po ba? There was no a single leader who took over after the death of Joshua. Oh. At yun ang pinagbatayan nila. Balikan natin ang kay King David, na ang humalili sa kanya ay ang kanyang anak na si Salomon. At pagkatapos ni Salomon, yung anak niya na si Rehoboam ang pumalit. Pero, alam niyo, nang pinalitan na ni Rehoboam, ang kanyang kaharian ay nahati sa dalawang kaharian. Yung Northern Kingdom of Israel ruled by Jeroboam at yung Southern Kingdom of Judah ruled by Rehoboam. Yon sa mga anak, mga kapatid, na hati-hati yan. Pero ang tanong, kung tingnan natin ang Biblia sa panahon mismo ng mga apostol, di po ba si Apostol Judas na nagkaluno sa ating Panginoong Hesus, anong nangyari? Dahil siya nagpatiwakal, pinalitan siya. Ang tanong, kung ang argumento ng mga INC ay tulad sa panahon ni Moses at tulad sa panahon ni Propeta David, nangyari ba ito sa iglesia? Na ang tinutukoy nila, tunay po na ang iglesia ni Kristo ay ang simbahang Katoliko sa unang siglo. Nangyari ba na ang kahalili dapat anak? Halimbawa, nung namatay si Judas, pinalitan siya. Ano bang ginawa ng mga apostol? Silipin natin. Gawa ng mga Apostoles, Kapitulo 3, versikulo 23-26. So, they dominated two men. Joseph, called Barsabas, also known as Justus, and Matthias. Then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Shew us which of these two you have chosen to take over this apostolic ministry, which Judas left to go where he belongs. Then they cast lot, and the lot fell to Matthias. So he was added to the 11 apostles. Ang tanong, si Matthias ba ay anak ba ni Judas? O, yan. Ginawa ba yan sa mga apostolis na noong namatay sila, pinalitan sa kanilang anak? Wala. Kaya mga mahal na kapatid, kung malinaw sa kanilang pasugo kahit sa kanilang rehistrasyon, Quilus Fundadores de esta Asociación San Felix Manalo, that the founders of this organization are Felix Manalo. So, alin ang pipiliin ninyo? Ang iglesyang gumagamit lang sa Roma 16:16, ngunit inaamin na wala silang kaugnayan dito? Kung inaamin nila na wala silang kaugnayan sa Roma 16:16 dahil ito ang nakasulat, Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ
established during the first century. Ang tanong dito, sino ba ang unang iglesia ni Kristo sa unang siglo? Kanilang Pasugo Magazine din nagsabi, mga kapatid, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Kaya, tama ang sinabi ng kanilang ministro na ano daw, Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po okay, yon inaamin na nila, pero nabasa ko dito na ang iglesia ni Kristo daw patuloy lumakas dahil yun umano ang maling argumento. Bakit? Di po ba kahit ang kay Kibuloy lumakas din? Ibig ba sabihin kay Kibuloy totoo na? Kahit ang Islam lumakas din. Ibig ba sabihin yung tatag ni Muhammad totoo na? Yung Church of Christ ni Alexander Campbell lumakas din. Yun po ba ibig sabihin kahit ang Seventh-day Adventist lumakas din, pinanggalingan niya ni Felix Manalo? Yun po ba ang batayan? Dahil lumakas, tunay na. Ang katotohanan, may babala ang ating Panginoong Hesus. San Mateo 24:24 na marami talagang madaya sa paglitaw nitong mga bulaang mga ngaral sa ating panahon. Kaya ulitin ko, mga mahal na kapatid, ang pagdadaya ay maranasan talaga sa iba't ibang paraan. Pero alam niyo, napaka-delikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganganib pati ang ating kaluluwa. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.